King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 321. Nakagugulat sa libo-libong tubig. Una. Sa Thousand Water Area ng Yonside Family. Ang Yonside Family at ang Iron Blood Religion Chapter ay pinaghiwalay ng 100 yarda ang lapad na ilog. Ang dalawang puwersa ay nasa magkabilang panig at ang Iron Blood Religion Chapter ay may mas maraming bilang at mas mataas na moral. Malinaw na mayroon silang kalamangan. Hawak ni Zhao Feng ang kuta sa likod kasama si Daiye sa tabi niya. Si Yun siya ang nangunguna sa pag-atake at pinangunahan niya ang ilang eksperto sa True Human rank kasama niya para ilabas ang unang round ng opensa. Nagpadala rin ang pamilya ng Yonside ng ilang eksperto sa True Human rank para lumaban. Bakit hindi pa dumarating ang mga reinforcements mula sa pamilya B? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng head ng Yonside family. Sa pag-uulat sa head ng pamilya, ang Iron Blood Religion Chapter ay sabay na umaatake sa B-side family. Ang Iron Blood Religion Chapter ay nangangahas na salakayin ang pamilya B at Yun ng sabay. Nagulat at nagalit ang mga upper echelons ng Yonside family. Sa hitsura, tila ang Iron Blood Religion Chapter ay medyo mayabang ngunit mayroon silang kalamangan. Imbes na dumpense sa reinforcements ng B-side family, mas mabuting umatake muna at gumamit ng mas maliit na puwersa para pigilan ang B-side family. Hanggat ang tagumpay sa kasalukuyang larangan ng digmaan ay napagpasyahan, kung gayon ang pamilya ng B-side ay walang laban. Zhao Feng, brat ng Iron Blood Religion. Pinilayan mo ang apo ko at gusto mong pamunuan ang Thousand Water River. Bulalas ng head ng pamilyang Yun at ang kanyang True Mystic rank aura ay konektado sa Heaven Earth Yuan Qi, na pinipigilan ang sinumang True Human rank cultivator na naruroon. Ang malakas na aura na iyon ang naging dahilan ng paglayo ng puso ni Zhao Feng. Wala siyang tiwala na matalo ang head ng pamilyang Yonside. Sa nakaraan, walang sinuman mula sa Iron Blood Religion Chapter ang makakatalo sa head ng Yonside family sa isa. Tanging sina Yun siya at Chen Mengzhen lang ang pinagsama ang maaaring hamarang sa head ng pamilyang bahagi ng Yun. Kung hindi lang dahil tumatanda na ang huli at wala pa sa sukdulan ang kanyang galing sa pakikipaglaban, hindi maaaring mamuno ang Iron Blood Religion Chapter sa Thousand Water Area. Tulungan mo si Yun siya. Alam ni Zhao Feng na si Yun siya ay hindi malayo sa kanyang sarili sa lakas, ngunit hindi pa rin ito sapat laban sa pinuno ng pamilyang bahagi ng Yun. Sa mga pamamaraan ni Daiye, siya at si Yun siya ay magkakasamang maitaboy ang head ng pamilya sa panig ng Yun ng ilang sandali. Sa itaas ng ilog, ang mga eksperto sa True Spirit Realm mula sa magkabilang panig ay mabangis na lumaban. Dahan-daang bumangon si Zhao Feng at iniskan ng kanyang God Spiritual ay ang lugar. Sa isang tiyak na sandali, ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang magbigay ng isang matalim na asol na lamig. Boom! Isang talam ang dumaan sa ilog at ang kapangyarihan nito ay halos maihahambing sa True Mystic rank of the head of the Yonside family. Tian Yunji. Ang parehong puwersa ay tumingin sa labanan na ito na nakadamit na kabataan. Si Tian Yunji, ang numero 1 henyo ng pangunahing pamilyang Tian at nireranggo ang nangungunang tatlong sa loob ng nangungunang 10 bituin ng bansa. Huwalala. Isang pulang babaeng nakasuot ng damit ang umahan mula sa loob ng ilog. Pagod siya at bakas sa mukha niya ang takot. Pinsan, okay ka lang ba? Nagulat na sabi ni Tian Yunji habang tinutulungang itayo ang babaeng nakasuot ng pulang damit na tila walang katapusan na pinahirapan. Sa kabilang panig, lumutang si Zhao Feng sa hangin na may mga arko ng kidlat sa kanyang mga mata. Sumili ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Paano ito posible? Nagtago kami sa ilalim ng tubig. Isang sulyap mula sa kanya. Sabi ng babaeng nakasuot ng pulang damit sa maputlang ekspresyon. Si Tian Yunji at ang kanyang pinsan ay nagtago sa ilalim ng ilog, naghahanda ng palihim na atakehin ang mga mula sa Iron Blood Religion. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay may kayamanan na dalubhasa sa invisibility, lalo na kapag nasa ilalim ng tubig. Karamihan sa mga eksperto sa True Spirit Realm ay hindi man lang sila maramdaman. Gayunpaman, isang malabong asol na mata ang tila tumusok sa ilog at lumitaw sa kanilang mga puso. Nasa kalahating hakbang pa lang ng True Spirit Realm ang babaeng nakasuot ng pulang damit at halatang tinamaan siya.
Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay lumikha ng kulungan ng enerhiya ng pag-iisip na ginamit upang pahirapan ang kaaway. Ang mga may kultibasyon ay mas mababa kaysa sa kanya ay agad na natalo. Nagpadala si Tian Yunji ng Blade Intent sa napakahalagang sandali at nakatakas sa tamang oras. Hindi ito pinansin ni Zhao Feng. Ang mga nakakaunawa sa layunin ng espada o talam ay hindi masusukat sa mga normal na pamantayan. Ang kanyang kaliwang mata ay tumingin sa isang true human rank elder ng Yonside family. Tumalon ang puso ng true human rank elder na iyon at naakit ng isang ice blue na mata. Sa kanyang paningin, palalim ng palalim ang ice blue pond hanggang sa bumalot ito sa kanyang kamalayan. Shua! Lumitaw siya sa isang kakaibang ice blue na dimensyon. Ito ang mental energy environment na nilikha ni Zhao Feng. Ang mga arko ng Asher na kidlat ay nakakadena sa true human rank, ngunit sa katotohanan ay ang kanyang mental energy consciousness ang binago. Plop. Sa totoo lang, isang hininga lang ang lumipas ngunit itong true human rank cultivator ay basang-basa sa malamig na pawis at kalahating lumuhad siya sa lupa sa pagod. Sa isang sulyap lang, ginawa ni Zhao Feng ang isang true human rank na mawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kaya ito ang kanyang eye bloodline power. Lumamlam ang ekspresyon ni Tian Yunji. Walang emosyon at malamig ang kaliwang mata ng kabataang ito na parang walang emosyon. Nakita niya ang isang katulad na ekspresyon mula sa isa pang malakas na kalaban. Masyadong malakas ang pinsala ng Iron Blood Religion chapter leader na ito sa mga normal na eksperto sa true human rank. Ang head ng pamilya ng Yonside ay nakaramdam ng kawalan ng lakas nang makita niya ito. Kahit na siya ay walang kakayahan na talunin ang isang true human rank sa isang sulyap noong nasa tuktok na siya. Tanging ang mga nasa true lord rank lang ang makakatalo sa isang true human rank sa isang galaw o dalawa. Si Zhao Feng ay walang cultivation ng true lord rank, ngunit nagawa niyang madaling talunin ang kaaway sa loob ng isa o dalawa. Ang gayong kapangyarihan ay nagawang baguhin ang huling kinalabasan. Zhao Feng, ang kalaban mo ay ako. Punong-puno ng hangin ang nangingibabaw na boses ni Tian Yunji habang ang kanyang mga mata ay tila puno ng hindi nakikitang mga talam. Tila may malaking invisible na talam na tumatawa kay Zhao Feng. Totoo ba ang invisible blade na iyon? Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ang nagbigay sa kanya ng sagot. Ito ay totoo. Mahuhuli niya ang invisible blade intent at ang pag-ataking landas nito. Gayunpaman, ang mga bagay tulad ng layunin ng espada at talam ay nalampasan ang mga pisikal na pag-atake at parang mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip na hindi maiiwasan. Kahit na nakikita ito ng mental energy consciousness ni Zhao Feng, tiyak na hindi niya ito maiiwasan. Sky Cloud Blade Drawing Technique. Ang Invisible Blade Intent ni Tian Yunji ang unang dumating. Ito ay lubos na nadagdagan ang kanyang mga atake sa talam at nagpapahina sa enerhiya ng pag-iisip ng kanyang kalaban. Hihihi, mas malakas pa ang Blade Intent niya kaysa kay Kang Yuyu noon. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagbigay ng malamig na asol na liwanag na tila walang limitasyong lawa. Umakyat ang Blade Intent sa katawan ni Zhao Feng ngunit tila nagyelo. Anong nakakatakot na pag-iisip? Maaari pa itong mag-freeze at magpahina sa layunin ng talam ko. Natigilan si Tian Yunji. Pakiramdam niya ay nahulog ang kanyang talam sa isang walang limitasyong lawa. Mula nang maunawaan niya ang layunin ng talam, hindi pa niya nakilala ang ganoong sitwasyon. Si Zhao Feng ay hindi na iyon kabataan mula noon. Kumpara sa pagpupulong ng 13 Clans Alliance noon. Ang kanyang paglilinang ay tumaas ng husto. Ang kanyang mental energy technique ay mas malalim kaysa dati. Higit pa rito, ang kanyang God Spiritual Eye ay sumailalim sa panibagong pagbabago matapos makatakas sa Flooding Lake City marriage. Sa unang pagkakataon ay naging Asher ang kanyang mata at sa pangalawang pagkakataon ay naging malabong ice blue ang kanyang mata. Kung kaya't hindi tinutulan ni Tian Yunji ang mental energy technique ni Zhao Feng gamit lamang ang kanyang blade intent. Siyempre, ang mga may layunin ng talam ay may malakas na kalooban at maaaring magwasak sa kawalan. Waves of Lightning. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang mga kamay at mga singsing ng magulong Asher Lightning na umaalingaw patungo kay Tian Yunji. Bawat talam na laslas ni Tian Yunji ay haharap sa paglaban at ang kidlat sa hangin ay magpapamanhid sa kanyang katawan at magpapababa ng kanyang bilis ng husto.
Kung titingnan ng malapitan, makikita nila na isang mahinang simbolo ng kidlat ang lumitaw sa noo ni Zhao Fang. Paano mabilis na tumataas ang lakas ng chapter leader? Nagulat ang upper echelon ng Iron Blood Religion chapter at lalo silang naging magalang. Lalong nahulog ang puso ni Yunsha at ang kanyang ekspresyon ay napuno ng pag-iingat at kataim-taiman. Noong nakaraang pagkakataon, ang source of true spirit ni Zhao Fang ay hindi ganap na pinagsama-sama, kaya hindi niya magagamit ang lahat ng kanyang lakas at ang kanyang bloodline power ay hindi ganap na na-activate. Sa pagkakataong ito, ang kanyang source of true spirit ay pinagsama-sama at ang kanyang lightning inheritance ay umabot na sa ikalawang palapag. Ngayong magagamit na ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang lakas, nagpakawala siya ng sunod-sunod na alon ng kidlat patungo kay Tian Yunji. Ni hindi makalapit si Tian Yunji sa katawan ni Zhao Fang. Ang mga singsing ng kidlat na iyon ang nagparamdam sa kanya ng pagod. Malakas ang kanyang blade intent, ngunit malakas din ang kidlat ng mga kalaban. Higit pa rito, kumilos pa rin si Zhao Fang na parang hindi niya sinusubukan ang lahat. Huminga ng malalim si Tian Yunji nang lumitaw ang isang asol at puting tato ng dugo sa kanyang kaliwa at kanang braso. Naging dahilan ito ng mabilis na pagtaas ng aura niya. Ang bloodline inheritance ng pamilya Tian at Yon. Sigaw ng mga tao sa magkabilang panig. Ang dalawang bloodline ang nagpalakas sa opensa, depensa at katawan ni Tian Yunji. Basag. Ang waves of lightning ni Zhao Fang ay naputol ng talam ni Tian Yunji. Ang kanyang opensa ay tumaas ng 40%, ang depensa ay tumaas ng 20% at ang kanyang lakas ng katawan ay tumaas ng 20%. Ang kanyang pasabog. Ang spiritual eye ng Diyos ni Zhao Fang ay nakalock kay Tian Yunji at naramdaman niya ang pagtaas ng kapangyarihan ng kalaban sa labanan. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Tian Yunji ay nagpahintulot sa kanya na malagpasan ang maraming mga paghihigpit na nilikha ng paglilinang. Shua. Si Zhao Fang ay naging isang kidlat na nawala. Sky Cloud River Slash. Isang nagniningas na puti at asol na liwanag ang agad na dumaong kung saan orihinal na nakatayo si Zhao Fang. Boom! Ang baybayin at ilog ay nahati sa dalawang kalahati at ang agos ay tumigil. Natahimik ang lahat. Nakakakilabot na talam. Pati ang puso ni Yunsha at kasamahan ay nanginag. Maaaring sirain ng Sky Cloud River Slash ang daloy ng agos. Bagamat ginamit ni Yunji ang mapang wasak na kasanayang ito, nakalulungkot itong iniiwasan ng batang iyon. Ang head ng pamilya yon ay may panghihinayang ekspresyon. Paano niya naiwasan ang hampas ng talam? Kumukulo ang dugo ni Tian Yunji at medyo maputi ang kanyang mukha. Ang talam noon ay halos agad na pumatay sa alinmang true human rank at kahit na mapinsala ang mga nasa true mystic rank. Higit sa lahat, ang bilis ng talam ay napakabilis at sa teorya, kahit na ang mga nasa pinakamataas na true human rank ay hindi dapat makaiwas dito. Gayunpaman, tila alam ni Zhao Fang na ito ay paparating at perpektong naiiwasan ito. Shua. Lumitaw ang figure ni Zhao Fang at ang kanyang malamig na asol na mata ay tila nakikita kung ano ang iniisip ng kalaban nito. Paano makakatakas sa aking mga mata ang iyong bloodline power at daloy ng true spirit chi? Malamig na naisip ni Zhao Fang sa kanyang puso. Mystic Flower Lightning Charming Step. Isang buzz ng kidlat ang nagmula sa kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang anyo sa mga ilusyon na lumipad kung saan-saan. Sa sandaling iyon, ang lightning inheritance ni Zhao Fang ay naging mas maliksi at ilusyon kaysa dati. Sa himpapawid, lumabo ang mga mata ng mga nanunood dahil sa labo ng mga after images at kidlat. Ang mga mata ni Tian Yunji ay hindi malok kay Zhao Fang at isang lamig ang bumalot sa kanyang puso, na nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa. King of Gods, Kabanata 322. Nakagugulat sa libo-libong tubig, ikalawa. 100 taon na ang nakalilipas, nilinang ng sikat na Watermoon na pirata ang Mystic Flower Treasured Bible at sikat sa kanyang bilis. Ginamit ng Watermoon Pirate ang kanyang nakakatakot na bilis para pumasok sa mga vault ng bawat paksayon at nakawin ang kanilang mga kayamanan. Kahit ang mga nasa True Lord rank ay walang magawa. Mystic Flower Lightning Charming Step. Si Zhao Fang ay malabo na hindi malinaw na nakikita. Pinagsama niya ang ilan sa asensya ng masamang landas sa kanyang lightning inheritance. Ang lightning inheritance ay napakalakas at malalim,
kaya ginamit ito ni Zhao Feng bilang kanyang pundasyon. Ang Mystic Flower Treasured Bible ay mas praktikal at mas makinis na gamitin. Sa makatuwid, pinagsama ni Zhao Feng ang ilan sa Mystic Flower Treasured Bible sa Lightning Inheritance. Sa kasalukuyan, pinagsama niya ang humigit kumulang 10% ng kakanyahan dito. Ngunit kahit noon pa man, si Zhao Feng ay bumuti ng husto. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Tian Yunji. Hindi pa niya nakita ang nakakatakot na bilis noon sa mga nakababatang henerasyon. Mahirap pa nga siyang maramdaman gamit ang kanyang spiritual sense. Ang pagdalaw ni Zhao Feng ay kasing bilis ng kidlat at makamulto na mga ilusyon. Nag-intertwined ang mga blur at mahirap matukoy kung alin ang totoo. Blade of Lightning. Isang matalim na talon ng kidlat ang lumitaw sa hangin. Humigit kumulang kalahating yarda ang haba nito, nagbigay ito ng malabong kulay asol at nanginginig habang umiikot. Shoo! Ang Blade of Lightning ay hindi maramdaman at ito ay tumusok ng malakas patungo sa tagiliran ni Tian Yunji, kung saan mismo ang kanyang kapintasan. Shoo! Sa sobrang takot ni Tian Yunji ay nagsimula siyang pawisan ng malamig. Bahagya niya itong naramdaman sa kanyang blade intent at nagawa niyang harangan ito. Crackle! Ang Blade of Lightning ay sumabog at isang alon ng kidlat ang nagpamanhid sa katawan ni Tian Yunji. Kung hindi lang dahil sa bloodline power niya, nasugatan siya ng husto. Bagamat napigilan ni Tian Yunji ang suntok na ito, siya ay naging manhid at nabawasan nito ang kanyang liksi at bilis. Ang buong bentahe ni Zhao Feng at ang magulong kidlat ay nagtulak kay Tian Yunji sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa lahat ng mga kasanayan sa mundo, ang bilis ay pinakamataas. Bagamat nabuksan ni Tian Yunji ang kanyang bloodline power, na ginawang maihahambing ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa kay Zhao Feng, ang pagkakaiba sa bilis ay nakapipinsala sa kanya. Ang Mystic Flower Lightning Charming Step ay ginawa mula sa pagsasama ng Mystic Flower Freedom Step at Charming Figure of Lightning. Nangunguna ang bilis ko laban sa mga nasa antas ng aking paglilinang at may pagkakataon itong sundan ang bilis ng pirata ng Watermoon. Ang figure ni Zhao Feng ay parang isang kidlat na matagumpay na nagdiin kay Tian Yunji. Kung hindi naintindihan ni Tian Yunji ang layunin ng talon at nagawang harangin ang mga kilos ng pagpatay ni Zhao Feng sa huling sandali sa bawat pagkakataon, maaaring ilang beses na siyang namatay. Higit pa rito, hindi pa na-activate ni Zhao Feng ang kanyang bloodline para palakihin ang kanyang attacking power. Ginagamit niya si Tian Yunji para subukan ang kanyang Mystic Flower Lightning Charming Step, habang gumagamit din ng ilang bagong naintindihang diskarte mula sa Lightning Inheritance. Habang lumalaban si Tian Yunji, mas nakaramdam siya ng takot. Sa ilalim ng sitwasyong ito, ang kanyang potensyal at kapangyarihan ng layunin ng talon ay inilabas din. Kung magagawa kong pagsamahin ang lahat ng asensya ng Mystic Flower Treasured Bible sa Lightning Inheritance, ang bilis ko ay may pagkakataon na malampasan ang Watermoon Pirate. Ang kapangyarihan ng Lightning Inheritance ay lalampas din sa orihinal nitong anyo. Isang cycle ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Para bang hindi siya nag-merge ng iba't ibang kakayahan noon. Minsan na niyang ginawa ito noong nag-aaral siya ng mga kasanayan sa Mortal Tier. Gayunpaman, ang mga teknik na mayroon siya ngayon ay nasa spiritual tier man lang at ang Mystic Wind Palm at Four Wind Stance ay pawang foundational. Noong pinipigilan ni Zhao Feng si Tian Yunji, ang mga elite ng Iron Blood Religion ay may malaking kalamangan. Unti-unting umatras ang pamilya ng Yonside. Ang makapangyarihang katulong na dinala nila, si Tian Yunji, ay ganap na pinigilan ni Zhao Feng. Sina Yunsha, Elder Gao at iba pang matataas na antas ng chapter ay nagsimulang magkaroon ng kaunting paghanga. Sa mga tuntunin ng lakas at pamamaraan, si Zhao Feng ay karapat-dapat na maging chapter leader. Higit pa rito, siya ay napakabata at puno ng potensyal. Sa wakas ay naunawaan ni Yunsha, Daiye at ng kumpanya kung bakit labis na hinangaan ng Deputy Patriarch ang kabataang ito. Makakatakas ba ang isang normal na henyo mula sa flooding Lake City, nakawin ang Watermoon Treasury at kidnapin si Empress Qin? Shoo! Lumitaw ang mga malamulto sa buong baybayin. Si Zhao Feng ay humiwalay kay Tian Yunji. Si Tian Yunji ay bumubuga at tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo. Mayroon ding ilang mga nasusunog na lugar sa kanyang katawan. Bakit hindi niya tinuloy? Kung ginawa niya,
Maaaring noon pa niya ako natalo. Kinagat ni Tian Yunji ang kanyang mga ngipin. Si Zhao Feng ay hindi tumingin sa kanya at tumingin sa kabilang bahagi ng baybayin gamit ang kanyang kaliwang mata. Plop! Isang katulong mula sa Yonside family, na nasa true human rank, kalahating lumuhad sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa sa malamig na pawis at walang magawa siyang tumingin kay Zhao Feng. Ang ekspertong ito ay kaibigan ng Yonside family na nakarinig ng balita at pumunta para suportahan ang Yonside family. Ang isang dagdag na True Spirit Realm Cultivator ay maaaring magbigay ng kaunting pag-asa sa panig ng Yon. Gayunpaman, bago pa man mapuno ng kagalakan ang panig na pamilya ng Yon, ang reinforcement na iyon ay nawala ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban mula sa isang sulyap mula kay Zhao Feng. Nakakatawa. Pinapanood niya ang sitwasyon habang nakikipag-away sa akin at inaatake pa niya ang iba. Nagulat at nagalit si Tian Yunji, ngunit mas naging maingat siya sa lakas ni Zhao Feng. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na hindi sinubukan ni Zhao Feng ang lahat laban sa kanya at binibigyang pansin ang pangkalahatang sitwasyon. Ang head ng Yonside family, Yunsha, Daiye at iba pang mga eksperto ay napansin ang detalyeng ito. Hindi lamang personal na malakas si Zhao Feng, ang kanyang katalinuhan at mga mata ay kumalat sa buong field. Ang reinforcement ng Yonside family ay walang emosyong dinurog ni Zhao Feng. Gusto ba ng langit na sirain ang aking pamilya sa yon? Ang head ng pamilya ng Yonside ay puno ng kalungkutan habang ang kanyang True Spirit Chi ay nanginginig at halos nagsimulang mag-apoy. Nagawa niyang iwaksi sina Yunsha at Daiye sa loob ng maikling panahon. Matanda na ang True Mystic Rank expert na ito at wala na siya sa kanyang pinakamataas na lakas, kung hindi, madali niyang masupol sina Yunsha at Daiye. Head ng pamilya. Ang mga tao mula sa Yonside family at Tian Yunji ay pawang ayaw. Ang head ng Yonside family ay malapit nang gamitin ang kanyang life force. Matandang head ng pamilya, kung susunugan mo ang iyong True Spirit Chi, maaari mong mapatay ang isang True Spirit Realm o dalawang ngunit ang iyong buhay ay magwawakas. Kung wala ka, ang pamilya ng Yonside ay haharap din sa kamatayan. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang pamilya ng Yonside at ang Iron Blood Religion ay nahulog sa isang maikling katahimikan. Anong gusto mo? Ang head ng pamilya ng Yonside ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tinitigan niya si Zhao Feng nang may kaunting pag-asa. Bagamat tila malakas si Zhao Feng sa pag-atake niya sa pamilya ng Yonside, si Zhao Feng ay nag-aalala pa rin. Kung ganap nilang sirain ang Yonside family, ang Iron Blood Religion chapter ay makararanas din ng matinding pagkalugi. Ang head ng pamilyang Yonside ay hindi maaaring magbigay ng pansin sa kanyang buhay at mag-apoy sa kanyang True Spirit Chi, na magbibigay daan sa kanya na gumamit ng kapangyarihan na hihigit sa kanyang pinakamataas. Ilang elite ang mawawala sa Iron Blood Religion chapter noon. Ang pagsuko ng pamilyang Yonside at pagbibigay ng kalahati ng teritoryo nito, mga minahan ng Primal Crystal Stone at iba pang mapagkukunan sa Iron Blood Religion chapter. Kakailanganin mo ring pumirma ng 50 taong kontrata na nagsasaad na mapapasailalim ka sa pamamahala ng Iron Blood Religion chapter. Dahan-daang sinabi ni Zhao Feng. Sa halip na magdusa ng mabigat na pagkalugi at sirain ang pamilya ng Yonside, mas mabuting makakuha ng mas malaking tubo. Nang marinig ito, ang desperadong upper echelons ng Yonside family ay nagpakita ng kagalakan. Ang Iron Blood Religion chapter ay ayaw talagang paksain sila at sa halip ay nagbigay ng mga kinakailangan. Kahit papaano sa ganitong paraan, hindi mamamatay ang pamilyang Yonside. Ang head ng pamilya sa panig ng Yon ay natahimik saglit bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Imposible para sa pamilya ng Yonside na maging isang puwersa sa ilalim ng Iron Blood Religion chapter. Higit pa rito, ang kalahati ng aming mga mapagkukunan at teritoryo ay labis. Nag-usap ang dalawa sa kanilang spiritual sense. Ang Yonside family ay magbibigay lamang ng ikatlong bahagi ng teritoryo at resources nito at siniguro nila na ang Iron Blood Religion chapter ay hindi kailanman aatake sa Yonside family sa loob ng 100 taon o kung hindi ay masisira ang kontrata. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng, itong head ng Yonside family ay hindi masyadong umatras. Sa sandaling ito,
tila nakabawi si Tian Yunji at malamig na sumigaw. Head ng pamilyang yon, huwag kang pumayag sa kanyang mga kahilingan, ako na ang bahala sa kanya. Ho! Huminga siya ng malalim at tila nag-intertwine ang dalawang bloodline niya. Ang kanyang true spirit chi ay nasa bingit ng pag-aapoy at ang kanyang talam ay tumaas at sumisigaw, puno ng kapangyarihan. Hindi ko akalain na ang labanan noon ay nagpasiklab sa iyong bloodline at blade intent. Malamig na ngumiti si Zhao Fang. Huwalala. Isang matikas na fan ang lumitaw sa kanyang kamay at gumalaw ang bloodline sa loob niya. Sa sandaling iyon, isang malabong simbolo ng kidlat ang lumitaw sa kanyang noo. Ho! Ang Watermoon Peach God fan ni Zhao Fang ay iwinagayway sa hangin at isang ilog ng kidlat ang naduraj. Boom! Ang ilog ay agad na lumikha ng mga alon na 100 yarda ang taas at ang mga alon ng kidlat ay sumisira sa lahat ng dinadaanan nito. Ano? Ang blade intent ni Tian Yunji ay dinurog ng Watermoon God Peach fan. Sky Cloud River Slash. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at napatay ang mga alon ng kidlat. Ang dalawang nakapangingilabot na kapangyarihan ay nagsagupaan at si Tian Yunji ay nagluwa ng isang subo ng dugo na may maputlang ekspresyon. Bam! Ang figure ni Tian Yunji ay tinamaan ng mapangwasak na alon ng kidlat at itinapon ng ilang milya ang layo. Napapaso ang kanyang katawan at nawalan ng malay. Ang eksenang ito ay nabigla sa magkabilang panig. Walang mag-aakalang makakapagpadala si Zhao Fang ng napakalakas na hit kapag ginamit niya ang Watermoon God Peach fan. Higit pa rito, gumamit din si Zhao Fang ng mental energy attack sa pamamagitan ng Watermoon God Peach fan, na sumisira sa blade intent ni Tian Yunji. Nadurog siya sa mental at pisikal. Itigil mo yan. Papayag ako sa mga kinakailangan mo. Nawala ang kulay ng mukha ng head ng pamilya sa panig ng yun habang matalim ang tingin niya kay Zhao Fang at itinaas ang kanyang mga kamay. Pala. Ang bentilador sa mga kamay ni Zhao Fang ay pumikit at ang kanyang paghinga ay medyo nagmamadali. Itinaas ni Zhao Fang ang kanyang kamay at lahat ng miyembro ng Iron Blood Religion Chapter ay tumigil sa kanilang pag-atake. Sa mapangwasak na suntok ni Zhao Fang noon lang, nawalan ng gana ang Yonside family na lumaban at lahat sila ay nagpasya na sumuko. Siyempre, bagamat napakalakas ng fan na iyon noon, agad nitong ginugol ang 20% ng true spirit chi ni Zhao Fang. Sa parehong araw, ang nakatataas na echelon ng parehong puwersa ay umabot sa isang kasunduan. Ibinigay ng pamilyang Yonside ang kalahati ng teritoryo at mapagkukunan nito sa Iron Blood Religion Chapter at ang magkabilang panig ay pumirma ng kontrata na nagsasabing hindi nila aatake ang isa pa sa loob ng 50 taon. Pagkatapos ng labanang ito, ang sitwasyon sa lugar ng Thousand Water River ay lubhang nagbago. Ang Iron Blood Religion Chapter ngayon ay tunay na namamahala sa Thousand Water Area at ang pangalan ni Zhao Fang ay nagpatakot sa hindi mabilang na puwersa. King of Gods, Kabanata 323. 6 Warlock Divine Sage, Una. Sa napakatagal na panahon pagkatapos noon, ang lugar ng Thousand Water ay mayroon lamang isang boses. Bilang chapter leader ng Iron Blood Religion Chapter, si Zhao Fang ang hari ng mga lugar na ito. Pagkatapos talunin ang Yonside family at kontrolin ang buong Thousand Water Area, maaari na akong tumutok sa paghahanda para sa Sacred True Dragon Gathering. Nakaramdam ng panatag si Zhao Fang. Matapos lagdaan ang kontrata, pinangunahan ni Zhao Fang ang mga miyembro ng Iron Blood Religion pabalik sa kanilang chapter area. Sa kabilang panig ng baybayin, ang mga nasa itaas na echelon ng pamilyang Yonside ay may malungkot na ekspresyon ngunit mas maraming tao ang lihim na masaya. Ang ulo ng pamilya sa panig ng yun ay puno ng kalungkutan at ang kanyang figure ay tila tumanda habang pinaalis si Zhao Fang sa kanyang mga mata. Nakakatakot ang batang iyon. Naabot na niya ang True Spirit Realm at namumuno sa sarili niyang teritoryo sa murang edad. Tiyak na irerekomende siya ng Iron Blood Religion sa Sacred True Dragon Gathering sa loob ng kalahating taon. Umikot ang kanyang mga mata patungo sa pinaso na si Tian Yunji. Walang kulay ang mukha ni Tian Yunji at ang kanyang aura ng buhay ay napakahina dahil siya ay walang malay. Ano ang sitwasyon? Sinulyapan ng pinuno ng pamilyang Yonside ang mga doktor sa malapit. Sa ilalim ng aming tulong, walang panganib na nagbabanta sa buhay ngunit maraming pinsala ay nagmumula sa dimensyon ng enerhiya ng pag-iisip.
Seryosong sabi ng isang matanda at puting buhok na doktor. Mga pinsala sa enerhiya ng isip. Ang aking pamilya ay may maraming mahalagang spiritual pills na makakatulong dyan. Sabi ng head ng Yonside family. Nabigyan na namin siya ng spiritual pills, pero ang mental energy damage ay konektado sa kanyang blade intent. Limitado ang tulong sa labas. Kailangan niyang umasa sa sarili niya. Mapait na ngumiti ang matandang doktor na may puting buhok. Ang mga normal na pinsala sa enerhiya sa pag-iisip ay maaaring dahan-daang gumaling sa paggamit ng mayayamang mapagkukunan, ngunit kahit na ang mga sikat na doktor ay hindi makakatulong ng malaki pagdating sa layunin ng talam. Ano ang pinagmulan ng bloodline ng mata ni Zhao Fang? Maaari pa nitong durugan ang blade intent ni Tian Yunji. Magulo iyon. Baka sa mukha niya ang pagiging solemna at pag-aalala ng pinuno ng pamilyang Yonside. Si Tian Yunji ay isang bata mula sa parehong Tian at Yun na pamilya at parehong namana ang kanilang mga bloodline. Sa buong Great Country, siya ang nangunguna. Tanging si Prince Jin mula sa Imperial ang may kakayahang talunin siya. Ano ang resulta? Tanong ng head ng Yonside family. Ang pinakamasamang resulta ay ang kanyang mental energy consciousness ay nasira. Ito ay hindi gaanong naiiba sa kamatayan at may mas mataas na pagkakataong mangyari. Ang mas magandang resulta ay ang pagbangon niya pagkatapos ng pagbagsak ngunit mababa ang pagkakataon na mangyari ito. Sabi ng doktor na may puting buhok pagkatapos ng ilang katahimikan. Wala bang paraan para mailigtas siya? Walang teknikal na paraan. Kahit na may dumating na Sovereign of the Origin Core Realm, hindi siya nito ililigtas. Kung ang mga haring iyon sa Void God Realm ay lumitaw, marahil. Tila, ang mga nasa Void God Realm ay naantig ang antas ng kaluluwa at maaaring malayang maglakbay sa buong universo. Umiling ang puting buhok na doktor. Medyo naging bitter ang head ng Yonside family. Ang 8 pinakamalakas na puwersa ng Canopy Great Country ay hindi man lang marahil nagkaroon ng Origin Core Realm Sovereign. Para sa mas mataas na ranggo na Void God Realm Kings, malamang nawala sa kontinente. Head ng pamilya, ang 6 Warlock Divine Tower ay may misteryosong matalinong tao doon na dalubhasa sa medisina, arrays, geografiya. Ang kanyang kaalaman ay parang karagatan at alam ang lahat. Tila, kahit isang soberano mula sa isa sa 10 pangunahing puwersa, ang Heavenly Yuan Clan, ay pumunta sa kanya upang bisitahin siya. Biglang sabi ng isa sa mga doktor. Isang napakaraming tao mula sa 6 Warlock Divine Tower. Ibig mo bang sabihin? Ang guro ni Empress Qin. Nagliwanag ang mga mata ng pinuno sa panig ng pamilyang yon. Maging si Empress Qin ay disipulo ng taong iyon. Mula dito, makikita ng isa ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, ang liwanag sa kanyang mga mata ay agad na nagdilim muli. Narinig na niya ang tungkol sa taong ito noon at gugugol nila ang karamihan sa kanilang oras sa paglalakbay. Kahit na nasa 6 Warlock Tower siya, wala siyang makikitang tao. May kaunting pag-asa kahit anong mangyari. Sa pinagsamang pangunahing pamilya ng Tian at Yun, baka maimbitahan natin ang taong iyon. Kung makakatulong din si Empress Qin, mas magkakaroon ng pag-asa. Basa ang mga mata ng Yonside family head at nakakuyom ang 2 kamao. Tahimik ang kalapit na mga matatanda sa pamilya ng Yonside. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang nakakaalam na ang Yonside family head ay ang lolo ni Tian Yunji. Kahit si Tian Yunji ay hindi alam ito. Ang kanyang ina ay matagal nang namatay at ito ang kanyang unang pagkakataon na dumating sa pamilya ng Yun. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Sa Iron Blood Religion Chapter, naka-cross-legged si Zhao Fang at ang True Spirit Chi sa kanyang katawan ay parang tuloy-tuloy na agos. Ang True Spirit Chi ay nasa isang likidong estado dahil ito ay magiging mas siksik. Sa dantian, magkakaroon ng lawa at iyon ang magiging source of True Spirit ng mga nasa True Spirit Realm. Ang iba't ibang ranggo ng True Spirit Realm ay may iba't ibang laki ng source ng True Spirit. Kung ang source ng True Spirit ng mga nasa True Human rank ay inihambing sa isang mangkok ng tubig, kung gayon ang True Mystic rank ay may palanggana ng tubig at ang pinakamalakas na True Lord ranks ay may tangke ng tubig. Ang pagkakaiba sa pagitan ng tatlo ay napakalaki. Lalo na ito para sa mga nasa True Lord rank. Napakalakas nila at bawat aksyon mula sa kanila ay nagmumula sa hindi maarok na lakas.
Sa kasalukuyang lakas ni Zhao Fang, kaya niyang kontrahin ang bahagyang mahinang True Mystic ranks, tulad ng head ng Yonside family. Ang bahagyang mas malakas na True Mystic ranks ay ilang beses na mas malakas kaysa sa head ng Yonside family at walang magagawa si Zhao Fang laban sa kanila. Para sa mga nasa True Lord rank tulad ng Flooding Lake City Lord o Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion, maaaring sirain ng isang alon ng kanilang mga kamay ang mga nasa True Human rank. Sa kabutihang palad, si Zhao Fang ay nasa ilalim ng proteksyon ng Iron Blood Religion at hindi natakot sa paghihiganti ng Flooding Lake City Lord. Ang aking source ng True Spirit ay nabuo at ang susunod na hakbang ay palakasin at palawakin ito. Siniyasat ni Zhao Fang ang source ng True Spirit sa kanyang dantian. Ang kanyang source ng True Spirit ay may madilim na asol na kulay at naglalaman ito ng mga sizzle ng kidlat. Kung hindi ito itatago, isang mapang wasak na aura ang magliliwanag mula sa kanya, na ginagawang hindi mapalagay ang iba pang mga nabubuhay na nilalang sa malapit. Minsang True Spirit, hindi kailanman mortal. Ang anyo ng buhay ni Zhao Fang ay higit na nalampasan ang mga normal na pag-iral at ang kanyang source ng True Spirit ay maaaring makipag-ugnayan sa langit at lupa na si Yuan Qi at makuha ito. Ang Lightning Yuan Qi ang pinakakatugma kay Zhao Fang at sa makatuwid ito ang pinakamadaling makuha. Ang iba tulad ng hangin, kahoy, apoy at iba pang elemento ay malabo kahit na naramdaman ito, kaya paano niya ito maa-absorb? Kailangan lang ni Zhao Fang na palakasin ang kanyang source ng True Spirit at siya ay tatantong sa maagang yugto ng True Human rank. Karaniwang kailangan ng normal True Human ranks ng kalahating taon hanggang 2 o 3 taon upang maabot ang maagang yugto mula sa mga yugto ng simula. Ito ay ang pag-unlad mula sa maagang yugto hanggang sa huling yugto na nangangailangan ng kapalaran, talento at pundasyon. Ganon din ang late stage to the peak stage, malaki rin ang gap nito. Si Yunsha at ang Fan Flying Bandit ay nasa peak stages ngunit may mga pagkakaiba sa kanilang mga lakas. Sa antas na ito, maaari nilang subukang makapasok sa pangalawang langit ng True Spirit Realm, ang True Mystic rank. Ang True Mystic rank ay nagkaroon ng malaking gap at kailangan ng isa para i-condense ang sarili nilang Seed of Law. Mayroon akong Mystic Flower Sacred Liquid mula sa Watermoon Treasury na tumutulong na maunawaan ang Seed of Laws at pinapataas ang pagkakataong maabot ang True Mystic rank ng 30%. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang. Ang Mystic Flower Sacred Liquid ay isang kayamanan na natanggap ni Zhao Fang mula sa ikatlong palapag ng Purple Coffin ng Watermoon Treasury. Ngayong iniisip ito, ang halaga nito ay maaaring maihambing sa Watermoon God Peach Fan. Sino ang nakakaalam kung magkano ang ibebenta ng Mystic Flower Sacred Liquid na ito kung ilalagay ito sa Rising Dragon Auction? Pagkatapos ng kalahating buwan ng pagsasama-sama, lumabas si Zhao Fang sa pag-iisa at tinanong ang sitwasyon ng chapter. Kinokontrol na ngayon ng Thousand Water Chapter ang lugar at mayroong hindi mabilang na mga pamilya pati na rin ang mga puwersang dumating sa kanila. Sina Yunsha at Chen Mengzhen, ang dalawang tinyente, ay parehong abala. Si Zhao Fang, ang tunay na chapter leader ay nag-iisa at walang pakialam sa nangyari. Hindi man lang niya binati ang mga nasa True Spirit Realm na dumating sa kanya para bisitahin. Chapter Leader, sa wakas ay nakalabas ka na sa pag-iisa. Agad na pumunta sina Yunsha, Chen Mengzhen at ang iba pang upper echelons upang iulat ang mahahalagang isyu. Ngayong nakuha na ng Iron Blood Religion Chapter ang kontrol sa lugar ng Thousand Water River, may ilang isyu na kailangang lutasin. Ang Bald Eagle, Captain ng Severed Blood Pirates ay nagsasabing kilala niya ang chapter leader at isang kasama sa armas. Gusto kanyang makita at makakuha ng mataas na posisyon sa Iron Blood Religion. Naabot na ni Lord Yin ng Chiwu Mountain ang True Mystic rank at sinasabing may mga isyu sa Flooding Lake City Lord. Narinig niya ang tungkol sa chapter leader at gusto niyang imbitahan kang uminom kasama niya. Tila, mayroon din siyang anak na babae na napakaganda at malamang na gustong. May isang dawis na nagsasabing hinulaan niya ang buhay ng Canopy Emperor at nagsabi na ang chapter leader ay tulad ng isang true dragon at gusto niyang suportahan ka para kontrolin ang mundo. Sa sandaling ito, ang bawat uri ng problema ay dumating sa tainga ni Zhao Fang.
Hindi napigilan ni Zhao Feng na kuskusin ang kanyang mga templo at kumunot ang kanyang mga kilay. Kung walang anumang bagay tungkol sa buhay o kamatayan, tanggihan ang lahat para sa akin. Ibinigay niya ang lahat ng mga problemang isyo kay Teniente Yunsha at sa mga elder. Nang maging kalmado ang kanyang puso, sinabi ni Zhao Feng kay Dai Ye. Mayroon akong sulat na kailangang ipadala kay Taigan Master. Kailangan ko ang tulong niya sa pagpapanday. Taigan Elder. Isa siyang sikat na panday sa buong Great Country at isang maluwalhating elder sa relihiyon. Ipapadala ko ang sulat, ngunit hindi ko magagarantiya na darating siya. Medyo mataimtim na sabi ni Dai Ye. Ang relasyon ko kay Taigan Master ay hindi masyadong masama. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang dahilan kung bakit gusto niyang imbitahan si Taigan Master ay gumawa ng long-range na armas o gamitin ang 5 Elemental Piercing Crystal para mapataas ang kapangyarihan ng Luo Haobao. Bukod pa riyan, ang Watermoon God Peach Fan ay mayroon ding 7 maliliit na slot na maaaring magamit upang mag-imbak ng mga lihim na armas. Matapos itong ayusin, muling pumasok si Zhao Feng sa pag-iisa at sinimulan ang pagsasanib ng Mystic Flower Treasured Bible. Ito ay isang mahabang proseso. Sa Flooding Lake City, City Lord's Palace. City Lord, tama ang balita. Si Zhao Feng ay naging chapter leader ng Iron Blood Religion at tumawid sa Thousand Water River area at tinalo pa ang numero 1 henyo ng pangunahing pamilya ng Tian na si Tian Yunji. Isang madilim na anino ang iniulat pagkatapos ay nawala. Ang Flooding Lake City Lord ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay na may malalim na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng kalangitan at naglalaman ng isang bahagyang nasusunog na kulay pilak na pulang ilaw. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya at nagsalita. Kainer, ano sa palagay mo? Shua. Isang figure na naka-Snow White ang lumabas na parang Diyosa mula sa isang painting. Napagpasyahan kong pumasok sa Sacred True Dragon Gathering. Kinagat ni Liu Qingxen ang kanyang mga labi habang namumungay ang kanyang mga mata. Hihihi, sa iyong bloodline at lihim na tunay na lakas, walang sino man sa mga nakababatang henerasyon ng Great Country ang makakapareha mo. Oras na para lumabas ka sa Great Country at pumasok sa totoong yugto ng Northern Continent. Nakangiting sabi ng Flooding Lake City Lord. King of Gods, Kabanata 324. 6 Warlock Divine Sage, ikalawa. Ang pagbabago ni Liu Qingxen ay naging masaya at medyo nagulat ang Flooding Lake City Lord. Ang talento, bloodline at hitsura ng kanyang anak na babae ay nangungunang klase sa mundo. Sa ibabaw, ang Flooding Lake City Lord ang nangungunang henyo sa Flooding Lake Liu na pamilya sa loob ng 1,000 taon. Ngunit siya lamang ang nakakaalam na ang talento at potensyal ng kanyang anak ay higit sa kanyang sarili. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkamatay ng ina ni Liu Qingxen at ng kanyang master, nagsimula siyang mahilig sa katahimikan at hindi mahilig makipag-away. Sino ang nagpabago ng isip mo? Dahil ba sa brat na yon? Ang Flooding Lake City Lord ay hindi maiwasang ma-curious. Hindi, nakita ko ang master kanina lang. Ngumiti si Liu Qingxen. Bihirang makita ang ngiti na ito mula nang makatakas si Zhao Feng. Master, ang ibig mo bang sabihin ay ang 6 Warlock Divine Sage? Sa wakas ay nalipat ang Flooding Lake City Lord. Ang 6 Warlock Divine Sage ay kasing kaalaman ng karagatan at alam kung paano mag-divine ng buhay. Maging si Empress Qin ay kanyang disipulo. Ilang buwan na ang nakalipas, gustong imbitahan ng Flooding Lake City Lord ang Sage na tumulong sa pagsubaybay kung saan nakatakas si Zhao Feng para mahuli niya ito ngunit hindi niya nakuha ang gusto niya. Sinabi ng Master na sa Sacred True Dragon Gathering na ito, maraming makapangyarihang pamana ang lilito. Halimbawa, ang Heaven's Legacy Inheritance ay may pagkakataon na hindi bababa sa 10% at tumataas pa rin ito. Sinabi rin niya na ang Azure Flower Continent ay sasailalim sa isang malaking pagbabago sa hindi kalayuan at hayaan mo akong kunin ang pagkakataong ito. Si Liu Qingxen ay may inaasahan sa kanyang mga mata na hindi kailanman roon. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay may higit sa 10% pagkakataong lumitaw. Natigilan ang Flooding Lake City Lord. Alam ng lahat na ang Heaven's Legacy Inheritance ay ang pinakamisteryoso at sinaunang mana. Gayunpaman,
Ang pagkakataon na lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance ay napakababa at kadalasan ay lumilitaw lamang ito ng isang beses bawat 10,000 taon. Sa pagkalkula ng probabilidad, ito ay isa sa 1,000 habang ang Sacred True Dragon Gathering ay ginaganap isang beses bawat 10 taon. Gayunpaman, kinalkulo ng 6 Warlock Sage na ang pagkakataon na lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance ay 100 taon na higit pa kaysa sa nauna, kahit na ito ay 10% lamang. Kainer, kailangan mong kunin ang pagkakataong ito. 12-12 henerasyon ang maaaring hindi magkaroon ng pagkakataong ito. Sa tuwing lalabas ang Heaven's Legacy Inheritance, babaguhin nito ang sitwasyon ng mga kontinente. Malalampasan ng panahong ito ang Scarlet Moon Demonic Religions Era. Ang Flooding Lake City Lord ay nasa sabik. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay lumitaw lamang isang beses bawat 10,000 taon at ang haba ng buhay ng normal na True Spirit ranks ay 200 taon lamang. Sa harap ng 10,000 taon, kahit na ang haba ng buhay ng isang sovereign sa Origin Core Realm ay napakaliit. Ang Flooding Lake City Lord ay dumalo sa 2 Sacred True Dragon Gatherings at naabot niya ang pinakamataas na 100. Ngunit sa nakalipas na 100 taon, walang makapangyarihang mana ang lumitaw. Ama, huwag kang masyadong magsaya. Ito ay panghuhula lamang. Sa panahong iyon, ang lalabas ay maaaring hindi ang Heaven's Legacy Inheritance. Ngumiti si Liu Qingxen. Sa hilagang kontinente, sa Heavenly Yuan Clan. Sa isang malawak na hanay ng bundok sa ibaba ng mga ulap, makikita ang mga palasyo, espiritual na alagang hayop at mga ibon sa tahimik na lugar na ito. Ito ay tulad ng isang larawan mula sa isang pagpipinta. Sa sandaling ito, mayroong ilang dosenang mga disipulo na nagtipon sa tuktok ng bundok na lahat ay nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at mahigit kalahati sa kanila ay nasa True Human rank. Ang pinuno ay isang gwapong binata na nakasuot ng pilak na namumukod tangi sa grupo. Isang banal na liwanag ang tila nag-aapoy sa kanyang mga mata at ang kanyang bawat hininga ay magkakaugnay sa Heaven Earth Yuan Qi. Nagkaroon siya ng invisible pressure na nagpakibot sa puso ng normal na True Mystic ranks. Lahat ng mga alagad na naruroon ay tumingin sa kanya ng may matinding paghanga na para bang ang taong ito ay isang Diyos. Siya ang head disciple ng Heavenly Yuan Clan, si Mo Tianyi. Great Luo Rippling Blade. Isang late-stage na true human rank blue na nakadamit na kabataan ang bumulalas at naglazlaz. Bagamat ang talam na ito ay walang anumang layunin ng talam, ang lalim at kapangyarihan nito ay maihahambing sa kay Tian Yunji. Ang normal true human rank ay agad na masugatan sa gayong pag-atake. Moving the skies and shifting the mountains. Ang nakadamit na pilak na si Mo Tianyi ay huminahon sa kanyang kamay at isang sinag ng maliwanag na liwanag ang tumama sa Great Luo Rippling Blade ng asol na nakadamit na kabataan. Weng! Biglang napaatras ang talam at itinuro sa binata na nakasuot ng asol. Wow! Ang asol na nakadamit na kabataan ay agad na nagluwa ng isang subo ng dugo, na parabang nasugatan siya ng kanyang talam. Hihihi, Luo Jin, kung naintindihan mo ang layunin ng talam baka pwede mo akong labanan. Pero kahit na maabot mo ang True Mystic rank ngayon, hindi kita kapareha. Umiling si Mo Tianyi at ngumiti. Ang Yuan Mountain Secret Technique ni Senior Brother Mo ay talagang karapat-dapat na maging isa sa pinakamalakas na spiritual grade technique ng aming clan. Kahit na ang ilan sa True Lord rank ay hindi ito maintindihan. Ang ganitong pag-unawa ay walang kapantay sa Northern Continent. Tama, pinaghigpitan ni Brother Mo ang kanyang kultibasyon sa parehong antas at natalo niya ang kalaban sa isang galaw. Sa pagkakataong ito, maabot man lang ni Brother Mo ang nangungunang 10 at maging ang nangungunang 3 sa Sacred True Dragon Gathering. Bulalas ng mga elite ng mga disipulo at ang ilang kabataan ay nagpakita ng paghanga. Binawi ni Mo Tianyi ang kanyang kamay at sinabing, "Sa huling True Dragon Gathering, hindi pa ako ang head disciple at nagawa kong makapasok sa nangungunang 30. Sa buong Northern Continent, 3 tao lang ang nakaabot sa nangungunang 30. Ang Sacred True Dragon Gathering ay ginanap isang beses bawat 10 taon at ang mga wala pang 50 taong gulang ay maaaring dumalo. Para sa mga nasa True Spirit Realm, ang 50 taon ay 1/5 hanggang 1/6 lamang o ang kanilang habang buhay, marami pa silang lalakbayin.
10 taon na ang nakalilipas, si Mo Tianyi ay wala pang 20 ngunit nakamit na niya ang ganoong resulta. Mahirap isipin kung gaano siya napabuti sa loob ng 10 taon. Bilang isa sa 10 dakilang clans, ang Heavenly Yuan Clan ay may 10 kumpirmadong rekomendasyon. Ang kompetisyon para sa 10 lugar na ito ay masyadong mabangis. Sa mga inner disciples lang, mayroon tayong mahigit 1,000 at may 12 core disciples. Kahit na ang mga disipulo sa bundok ay mga elite, marami pa rin sa kanila ang nag-aalalang ekspresyon. Inilibot ng mga mata ni Mo Chanyo ang mga disipulo at napunta sa isang batang babae. Ang batang babae ay nakasuot ng lila at may mga mata na parang kristal. Maganda ang mukha niya at kakaibang glow ang bumungad sa katawan niya, para siyang isang kagandahang gawa sa yelo. Bagamat hindi siya ang pinakamatangkad sa karamihan, sinumang kabataan na makakakita sa kanyang mukha ay parang nawalan ng kaluluwa. Sister Yufei, matagal na kitang hindi nakikitang nag-spar, pero sa lakas mo, hindi dapat maging problema para makakuha ka ng rekomendasyon. Bihirang makipag-usap si Mo Tianyi sa sinuman. Siya ang head disciple at sa buong Northern Continent, mayroon lamang 2 dakilang angkan. Nagkaroon din ng Mystic Ice Clan sa Extreme North. Sa makatuwid, si Mo Tianyi ay nakatayo sa tuktok ng nakababatang henerasyon. Ang Zhao Yufei na ito ay bihirang lumitaw at tila inirerekomenda ng Three Yuan Side Clan. Balita ko, sukdulan ang talent niya at siya ay may pambihirang bloodline na kapangyarihan. Siya ay kinuha bilang isang disipulo ng isang sovereign sa Origin Core Realm nang pumasok siya sa clan at napaka-misteryoso. Marami sa mga elite mula sa Heavenly Yuan Clan ang tumingin sa maganda at misteryosong babae. Tanging sina Mo Tianyi at Zhao Yufei lamang ang mga disipulo ng soberano. Naiintindihan ko ang isang lihim na pamamaraan at natututo mula kay Master, kaya malamang nawala akong karapatang dumalo sa Sacred True Dragon Gathering. Malinaw at magalang ang boses ni Zhao Yufei. Masyadong mapagpakumbaba si Sister Yufei. Sino ang nangangahas na maliitin ang alagad ng isang soberano? Ang boses ni Mo Tianyi ay naglalaman ng kuryosidad. Ang Zhao Yufei na ito ay pumasok sa Heavenly Yuan Clan 1 taon na ang nakalipas at nasa kalahating hakbang pa lamang na True Spirit Realm noon. Gaano katagal na? At ngayon ay naabot na niya ang mga huling yugto ng True Human Rank at maaaring may rank sa loob ng nangungunang 10 core disciples. Ang ganitong nakakatakot na pag-unlad ay maaaring may ugnay sa kanyang bloodline at pagkatapos maabot ang True Spirit Realm, ang kanyang True Spirit Chi ay mas mahirap na matukoy. Siyempre, nakatayo sa tuktok ng nakababatang henerasyon ng Northern Continent, hindi natatakot si Mo Tianyi sa anumang henyo. Ang kanyang mga tunay na kalaban ay ang pinakamalakas na henyo mula sa gitnang, kanluran, silangan at kontinente ng timog pati na rin ang mga alagad ng mga soberano. Ngumiti si Zhao Yufei ngunit hindi niya hiniling na makipag-spar kahit kanino. 2 True Human Rank na disipulo ang nagtipon ng lakas ng loob at hinamon siya pagkatapos. Ang mga kasanayan ni Zhao Yufei ay umaagos na parang tubig at bawat aksyon ay kaaya-ayang tingnan. Gaano man kasayra ang True Spirit Chi, sa kanyang mga kamay, madali itong hinawakan. Ang unang maagang yugto na True Human Rank ay natalo sa loob ng 10 galaw at ang pangalawang challenger na nasa huling yugto ay natalo sa loob ng 20 galaw. Tila pana-panahong nanalo si Zhao Yufei. Kasabay nito, sa taluktok ng bundok na mas malayo, isang matandang dawis na nakasuot ng puting damit at isang lalaking nakasuot ng lila ay nanonood sa sparring. Hihihi, Mo Tianyi. Ang munting brat na ito ay umabot na sa mga unang yugto ng True Mystic Rank at sinanay ang lihim na pamamaraan ng Yuan Mountain sa ikapitong antas, na mas mahusay kaysa sa huling henerasyon. Mukhang makakapasok siya sa nangungunang 10. Tungkol naman sa nangungunang 3, depende sa huli niya at sa pagpapabuti na gagawin niya sa susunod na kalahating taon pati na rin ang swerte namin. Ngumiti ang puting robe dawist. Walang palatandaan ng True Spirit Chi mula sa kanya. Ang Zhao Yufei na ito ay tila may kakaibang bloodline. Naiinggit sa'yo ang iba sa pamamagitan ng pagpulot ng gayong jade sa pamamagitan lamang ng pagbabalik sa lugar ng Asher Flower. Mababa ang boses ng lalaking nakasuot ng lila. Kahit sobrang lapit niya, malabo ang kanyang figure.
Ang kanyang bloodline ay lubos na tugma sa Heaven Earth Yuan Qi at ang kanyang buong katawan ay maaari pang sumipsip ng Yuan Qi. Kamakailan ay hinanap ko ang 10,000 ancient races at ang kanyang bloodline ay parang katulad ng isa sa halos wala ng lahi. Huminga ng malalim ang puting robe Daoist habang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. 10,000 ancient races. Ang lalaking nakasuot ng lila ay nagulat na hindi makapaniwala. Alinman sa 10,000 sinaunang lahi ay mga alamat sa sinaunang panahon at maging ang talento ng mga inapo mula sa Void God Realm ay hindi maihahambing. Ang 10,000 ancient races ay kahit isang alamat para sa mga nasa Origin Core Realm. Ito ay isang alamat na kabilang sa isang panahon na malayo sa kanila. Kahit na mayroon lamang siyang mahinang bloodline ng 10,000 ancient races, ang kanyang kinabukasan ay hindi maintindihan at maaari pang baguhin ang kahihinatnan ng kontinente. Nanginginig sa pananabik ang boses ng Daoist na may puting damit.